Manalangin muna kayo. Magdadasal muna. Jewel, pwede bang ano? Ito video ko. Dali na. Ikaw na. Video ko. Ikaw na. Text mo muna. Bago lang kami sa maiging kwento natin. Meron ako hinanda sa inyong sasagutan. Ibigay ako sa inyo ng si Ropel, si Jero, si Jobel, tsaka si Shani. Isa-isa lang. Una muna si Jero. Sagutan mo yung number 1. Masahin mo. Ano yung sagot? Agila, Tarshir, Tamaraw, o Pilandok. Pili ka sa kanila, tapos iligigil mo. Lumapit ka, tapos iligigil mo sa dito. Tama. Tama raw. Number 2, Ropel. Ano siya? Agila, Tarshir, or Pilandok? Agila po. Dapat pili. Ikaw ay number 3. Ilong boy na may malaking mata. Ikaw, ano yan? Agila. Agila po. Number 4. Ikaw, Shaki. Pinakamalaking ibon. Marceline ay At kabansa. ito rin kabansang ibon ng Pilipinas. Agila po. Araw. Ang inihanda ko na ikikwento ngayon ay tungkol sa gitna ng bundok ako. Ano yun yung... Shopee, Jobel, Buntaw, saka, Pangalan. hawakan niyo itong Tukukan yan, tukukan. dapat yung makayo, isusunod na ng Buka na lang to. ayaw, sabi ko na bebe. Uy, Jubin, kasali ka daw! Umila kayo dyan. Sasaan niyo yung mga Armadillo. Nasa TV kayo! Armadillo. Armadillo kayo. Kaway! Sir, bilang ito Gaga. ang pangunahing tauhan ay ang Tarshir. Tarshir. Ito, Tarshir. Forward kayo. Backward muna kayo, backward. Tapos, Tarshir. Pangalawa, Pilandok. Tamaraw. Ano pinakahuli ay Agila. Hindi naman ang agila. Kasalukuyang bangko na kayo. Tapos pag tinawag ko yung pangalan, pag tinawag ko yung pangalan, no, forward. Babalik ko na yun. Babalik ko na yun. Kasalukuyang nag-aawitan at nagkakasiyahan sina Loro, Maya, Bato-Bato, Tikling at Dalapan sa tukbang ng bundok ako. Ang ilang sahali
ng malalim habang tinatanaw ang buong kapaligiran. Dumating si Tamaraw na humahangat sa paglalakad galing sa Mindoro. Kasunod niya naman si Tarsier na kahit sobrang liit ay kitang-kita dahil sa laki ng matang taglay nito. Kasunod niya dumating na nagmula sa Palawan si Pilandok. Halos hindi rin makita ni Pilandok dahil sa kaliitan nito. Dito ka medyo. Hari Ibon, salamat at pinunlakan niyo ang aking paanyaya na pumarito sa bundok ako. Ang sagot ni Tamaraw, alam namin na kapag ganitong may pagtitipon ay may isa sa atin na nangangailangan ng tulong. Hari Ibon, kaya nga ay pinapatawag ko kayo dahil lupa akong nangangamba sa patuloy na pagkaubos ng aking lahi dito sa mundong ako. Tarsier, talaga, marami ang kamag-anak ko sa Bohol, sa Leyte, at sa ibang bahagi ng Mindanao ay ganun din ang balita sa akin. Ang sagot naman ni Tamaraw, nakakalungkot isipin na pare-pareho tayo ng problema. Kakaunti na rin ang aking mga kasamahan. Pilandok, nauubos na rin ang aming ilahi. Hari Ibon, ano kaya ang maaari natin gawin upang ikaabot sa mga nagsiyak sa bundok na pagpalasakitan nila ang ating tirahan dito sa kabundukan. Halos kapag nito sa umaga, maraming basura gaya ng bote at mga plastic ang naggalat sa gilid ng bundok. Tarsier, hindi lang lamang iyon. Nakita ko rin inaanat sa ilog nitong bundok ako ang mga iniwang basura ng mga tao. Nalalaso tuloy ang tubig sa ilog dahil sa natitirang chemical mula sa mga lalagyan ng air spray, liquid fluid, at iba pang bagay na binilipit nila sa kanilang pag-akyat dito. Sagot ni Pilandok, karagdagan pa dahil sa mga basura na akala, muntik na ako mawala ng panimbang ng matatakpan ko ang isang nakautsing bagay sa daan ng bundok. Hari Ibon, mistulan na rin bundok ng tonelagang basurang iniiwan nila sa dito ng bundok ako. Lumikha tuloy ito ng masamang amoy sa paligid. Marami sa amin ay hindi makayanan langapin ang mabahong amoy kung kaya nagkakasakit at tuluyang namamatay. Sinabato-bato at tikling ay nagbabalak ng magsilikas dahil hindi nila makayanan ang amoy nito. Sumagot si Tamaraw, sayang naman, umaalis sila. Nakadaragdag din sila sa kagandahan dito. Ang bundok ako pa naman ang may pinakamataas na bundok sa Pilipinas, kaya tinarayan ng maraming turista. Bakit kaya hindi pinagmamalasakitan ng mga tao ang kagandahan ng aming kalikasan? Sagot ni Tarsier, kailangan sigurong tayo pa ang magturo sa mga tao. Maglagay tayo ng paskil tulad na umakyat at pinisan ang bundok ako at sagipin ang bundok ako. Sagot ni Hari Ibon, maganda ang iyong naisip. Kailangan na malaman ng mga tao na may responsibilidad sila sa pangangalaga sa kapaligiran. At ang lahat ay sumagot, tama, sa halip sirain nila ang kapaligiran, dapat alagaan nila ito. Wala silang ginawa. Dapat pinabasa niya lang. Naranasan niyo na ba na anuhan kayo ng kalamitan? Sino yung mga nakahana dito? Ako! Sige, mag-share ka ng kwento mo o magbahagi ka. Ano yung naranasan mo ng oras na ito? The story goes like this. Ayan na. Ano po, ma'am? Yung tubig po sa amin hanggang dito po sa loob ng bahay. Tapos ang hirap po pagkatapos ng baha, ang hirap po linisin kasi lahat ng gamit
baka. Yun. Ganito pala dito sa akin. Para sa'yo, para hindi mo ulit maranasan yan, ano yung kailangan mong gagawin? Dapat tawag dito sa purpose. Tapos ng tama. Tapos yung basura sa tamang Basurahan. basurahan. Wala akong basurahan. Bibigyan ko kayo ng mga papel, tapos susulat ko dito yung ano ba yung problema ng panigasan ngayon at kung ano yung dapat na solusyon. Araw? Bibigyan ko kayo ng 3 minuto. Tapos, yung huling matatapos siya yung dito. Papaliwanag. Share nung Bilisan niyo nagawa. yung kung ano ba yung paano nangyayari ngayon sa kapaligiran, so kung bakit ba siya ano yung dapat natin gagawin. Kaway-kaway din. Maliwanag ka, ma'am? Yes, madam. Ano yung solusyon? Yung problema dapat sa iba solusyon. Maya, Estudyanteng mga nagtitik. Ang diba? Nakatunga nga si teacher. After 10 years. Kaliwa, yun na yun. Tapos pabasa mo na lang. Para tapos ka na. tapos na. Yung huling magpapasok siya dito. Lalagyan mo lang. Tapos na.